Malas ka ba? Naniniwala ka ba sa malas? Ang malas ay isang paniniwala na may mga negatibong pangyayari na tila dumarating sa isang tao dahil sa swerte o tadhana. Madalas itong konektado sa pamahiin o kultura at hindi sa siyentipikong ebidensya. Halimbawa, sa Pilipinas, may paniniwalang malas ang pagbasag ng salamin, pagdaan ng itim na pusa, o pag-uwi habang may sugat. Pero sa agham, ang mga ito ay walang basihang ebidensya at kadalasang naapektuhan lang ang ating pananaw. Kung isipin mong malas ka, madalas pati maliit na problema ay pinalalaki mo sa isip. Sa madaling salita, hindi totoo ang malas sa siyentipikong pananaw. Pero maaring maramdaman natin ito depende sa ating paniniwala at pananaw sa buhay. Ito ang ilang paraan para mabago ang mindset tungkol sa malas at magkaroon ng mas positibong pananaw sa buhay. Number 1. Hanapin ang aral, hindi ang malas. Imbes na tanungin mo ang sarili mo ng, bakit ako na naman? Subukan mong itanong, anong pwede kong matutunan dito? Halimbawa, kung nawalan ka ng pera, baka aral ito para mag-ingat sa paggastos o pagplano ng mas maayos. Number 2, iwasan ang pagkukumpara. Kapag ikinumpara natin ang sarili sa iba, mas madali nating isipin na tayo ang malas. Pero kadalasan, hindi rin natin alam ang pinagdadaanan nila. Number 4, kausapin ang sarili ng mabuti. Maging aware sa mga sinasabi mo sa sarili mo. Halimbawa, lagi mong iniisip na wala talaga akong swerte sa buhay. Palitan mo kaya ng baka hindi ito lang ang araw ko. May mga susunod pa naman. Yun dapat ang mindset mo. Quote, minsan, feeling natin malas tayo dahil parang wala tayong control. Pero kahit maliit na hakbang, tulad ng paghahanap ng extra income o pag-ayos ng mga schedule, nakakatulong para bumalik ang sense of control natin. Kaya susunod, wala nang malas-malas. Hindi totoo ang malas. Tayo lang ang gumagawa ng ikamamalas natin. Kaya kung gusto mo swertehin, ipalo mo ako. Suswertehin ka araw-araw.